So, eto po yung bedroom sa inyo. Yan, medyo kulang pa po yung portion ng kisame na 'to kaya nakasama po yan sa evaluation namin na may balance of work pa rin sila do'n sa bedroom 1 po dito sa baba. Eto naman po, sa may second floor na po ito ay sorry, sa may kitchen area po ito. Do'n din pa rin po sa baba, may balance of work pa rin sila dito. Eto kasi naglagay siguro sa tingin ko sir iniwan talaga nila kasi meron pa silang tubo na ibababa rito, eh. So, kaya iniwan nilang naka-blackout 'yan. At yun po yung ite-trace pa namin ilang mga nilang mga tubo kasi, ah, like for example sir yung downspout nila, yung rainwater from roof deck tatakbo kasi yun dun sa mga tubo ta's didiretso ng main sewer. Pero ang nangyari as per plan kasi meron dapat 4 na tubo na bababa. Pero ang nangyari isa lang po yung bumaba na D4 na 4 inches. So, hindi siya in accordance to plan, ah pero puwede naman siya. Ang problema lang yung sa may likuran hindi nila inabangan. So, yung nasa likuran po, naglagay lang sila ng mga ano 'to, actually ang mangyayari nito sir yung likurang portion ng bahay ninyo maraming tubo na naka-expose, which, dapat naiiwasan siya kung naiabang nila yung mga sleeve dun sa mga buhos ng konkreto. Ang naging problema kasi ay saan ba sir dito? Ito 'tong portion sir na 'to. Kulang sila ng mga sleeve na tubo dito. So ang ginawa nila, dun po sa may labas nila pinadaan dito sa may side na 'to. Yung wall po diyan, sa may bandang taas niya makikita niyo po maraming tubo. So, yun lang po ang isa sa medyo mahihirapan tayong i-treat pero kaya naman pong gawan ng paraan. And then, eto na po yung stairways nila. Eto pa sir, I think kahit kay doktor hindi siguro papasa 'to kasi pero naglagay sila ng ano, ng ano 'to, moldings dito sa may ilalim ng hagdan. So, malamang nakalimutan po kasi siguro nila nung bago magbuhos ng hagdan, mag-abang sila ng wire sa loob. So, kaya nangyari naglagay na lang sila ng moldings. Pero kung gagawin po natin ito, ang ire-recommend ko na lang po sa inyo, maglalagay na lang po tayo ng wall lamp para lilinisin na natin 'tong ilalim. So, okey lang naman po siya tapos maglagay po tayo ng isang pendant light na medyo o chandelier, na medyo mahaba kasi naka-high ceiling yung portion na 'to. Pero eto po kasi sa tingin ko hindi po ninyo magugustuhan 'to 'pag nakita ninyo sa personal. Dahil naglagay sila ng moldings diyan, eh. And then stairs kasi natin wala pa siyang tiles. So, kaya malaki po dun sa evaluation ang kulang talaga. 50% lang po lumalabas yung completion nila dito sa project. Ayan, marami pa po silang debris. Eto pa nga sir, eh, kasi napalagyan ni Mami Ligaya ng mga bintana na, eh, hindi pa tapos yung construction, na-notice namin na ilang frame nung bintana may tama. So, meaning may mga dent na, tapos baluktot na nga yung iba. So, ako kasi usually pagka ganitong full construction, last part ko ipinapakabit yung mga bintana para hindi siya nada-damage. Kapagka may pintura na po. Sa ngayon po kasi wala pa siyang pintura, siguro yung mga gumagawa careless, eh, tinamaan siya. Pero mareremedyohan pa naman sir siya, ang papalitan na lang yung pinaka-frame niya sa gilid. Kasi yun yung common na nakita ko may tama, eh, yung frame niya sa gilid. So yun na lang siguro sir kung sakali ang papalitan. Pero yun nga lang ang ano nga pala sir nito, yung bintana niya kasi yung lock niya, analog na type po kasi 'to, eh, madali siyang buksan. Pinakamainam kung maglalagay kayo ng grills or kung gusto po ninyong palitan nung high quality na bintana. Pero sa'kin for the meantime, puwede po siguro muna ito, ayusin muna natin yung mga pintura niya, ta's maglagay na lang po tayo ng grills sa loob for protection. So, yun po yung nakikita ko. Actually yung lock sir niya, ano yan, eh, 'pag medyo naluma sir, kinalog-kalog mo siya, bumubukas siya. Ah, Opo, yung dati naming tinitirahan ganyan yung bintana niya. So, na-experience namin yun nabubuksan galing sa labas. Kaya ang maganda sanang sliding window, ang locking niya is yung twist sa may gitna. So, yun ang maganda sana. This one kasi is ano 'to, eh, yung angat baba lang sa gilid, eh.
pagkatagalan sir lumuwag siya. Minsan nga sir hindi naglalak eh. Yun ang common problem nito kahit kala mo naglock na hindi pa pala siya nakalock. So yun ang ano nito, although nagkaroon ng bintana, yun nga lang medyo ano siya, ah, kung security ang ano, ang suggestion ko, mas maganda mapalitan ng magandang klase. Pero kung for the meantime, Mm. saglit lang sir. Palitan na lang 'pag ano ron. Opo. Ay, sir, sorry, may tawag lang ako saglit, sagutin ko lang po. Sige lang Ron, okey lang, go. Hello? Gra 3 Na-forward taon? ko na rin yung ano, yung, 3 na-forward ko na taon, rin. 2023 Oo. pa, 'di ba? Sige, sige, nasa meeting lang ako. Ano kayang pero wala baka na-overwhelm. Oo. Mm. Ah, Saka hindi naman niya pinupuntahan 'yan, 'di ba? Based po dun sa ano, sa history na nakuha ko nung nandiyan ako kasi medyo nag-investigate na rin kami. Yung ilan sa mga dating gumagawa nakausap ko rin, ang naging setup kasi ng previous contractor pinapa-subcon lang niya dun sa mga tao na malapit diyan. So, ang concern kasi sir minsan Hmm, pagka mga gano'ng subcontractor, ah, hindi nila nakokontrol. So, may part talaga na mismanagement. Kung yun talaga ang pag-uusapan, mismanagement. Sa team po namin, actually iniiwasan ko talaga magpa-subcon. Kasi yan yung major concern ko. Pagka pina-subcon mo yan, binayaran mo yung subcontractor mo, tapos hindi maayos yung pagkakagawa, gusto mo ipaayos sa kanya, ayaw na ayusin kasi bayad na sila. So sa tingin ko, yan po yung naging problema niya dyan. Ah, Hindi na ayos yung gawa, ngayon nire-requestan niya ipaayos, hindi na bumabalik kasi bayad na. So kaya ako, nag-employ po talaga ako ng tao na meron akong mm. pintor, meron akong electrician, para kung sakaling may problema po ako, mas madali siyang ayusin kasi tao ko siya. So Yeah, hindi ko pinapapakyaw, arawan siya. Medyo magastos at saka mabusisi pero sigurado naman po na hindi magkakaproblema yung project. Eto yes. sir, ayan, mapapansin niyo yung electrical niya, hindi pa natapos yung latag ng mga pipings. So, ayusin pa po yan. Sir, ano nga yan, sir, yung sa electrical niya, may mga dito po sa part ng, saan ba yung final report? Eto, sir, maganda ma-discuss ko siguro, sir, to. Ay, dito po pala. Ah, yung mga findings po namin. Grabe Ron, nakakaduling paano Sorry po. hindi, Yan po, yan wala po. lang, ang galing Ah, lang nahimay-himay mo. Opo. Ayaw po. Ano? Maganda po ko sa computer. Oo. Oo. Dito po sa ano namin, sa pinaka ano namin, report po namin, dito po makikita ninyo yung findings namin do sa mga architectural. Like for example, yung surface preparation natin hindi pa okay. Kinakailangan pa natin ng another layer ng application. Tapos yung mga corners natin hindi rin maayos. Very visible yung pagsayaw-sayaw nung mga kanto nung ano natin, nung columns natin. Wherein talaga pagdating sa construction, ang nagpapaganda is yung maayos na kantuhan o yung corners nung ano natin, nung structure natin. Waterproofing din sir, sa labas hindi sila nagpahid ng waterproofing. So ang problema po kasi natin, yung wall po natin, pinahiran na nila ng masilya, hindi sila nagpahid ng waterproofing. Pagka umulan, nabasa, pag moist po yung wall natin, kung may pintura po kayo sa loob, magbabubbles. So yun po ang isa sa po pwede maging resulta. Ngayon sir, kaya kailangan sir natin mag-apply ng waterproofing sa wall. So, oo, ang problema lang kasi improper yung sequence nila eh. Nauna yung application ng putty bago tayo mag-apply ng waterproofing. So ipapa-scrape muna natin yung putty bago tayo mag-apply ng waterproofing. So ganun po ang mangyayari sa kanya. Sa electrical po niya, yun nga po, ito nabanggit ko rin, may mga electrical conduits na naka-expose. Like for example, yung nasa stairs niya. So
Kung gusto nating maiayos yung output natin nung trabaho, i-re-relocate po natin. Sa Kisame po, nakapag-install sila ng Kisame na hindi sila nakapag-waterproofing. So, ang chances kapagka nagkaroon ng leak po, pwede po ma-damage yung Kisame natin. Pero ang gagawin po natin diyan, kinakailangan lang talaga bantayan, sir, kapagka nag-flood test tayo, may parte na bubuksan. So, gano'n po ang mangyayari. Ah, Wala ring provision for manhole para po sa access kung sakaling magkakaroon ng problema. Pero madali na lang po ito maglagay ng manhole. Ito sir ang hindi ko pa sigurado ha. Dun sa nakita ko wala silang fire exit ladder. Usually hinahanap ito sa pagkuha ng occupancy permit. So pagka ano po kasi yan, inspectionin po ng Bureau of Fire yan, minsan nire-require nila tong fire ladder. No, especially meron po kasi kayong roof deck eh. Pero we'll check naman po kung hindi na ma-require at makakuha tayo ng ano na occupancy permit, then that's okay. Pero kung maglalagay tayo ng fire ladder, hahanapan na lang po natin, remedyo na lang kung saan tayo po pwede maglagay. Mm. Ayun po, yung isa sa recommendation namin sa architectural, ah kinakailangan po natin magkaroon ng waterproofing, especially doon sa roof deck, wala pang waterproofing ang roof deck, yung bathtub niya, yung ano natin, TNB natin, tapos yung walls nga po natin. And then magkakandak tayo ng 3 days flood test. Sa plumbing naman sir, ito yung findings namin sa plumbing. Yung downspout niya, yung locations ng mga downspout, kagaya na banggit ko, hindi nadaanan ng tubig ulan, wala sa tamang location. So, ah i-check namin kasi may ginawa silang remedyo, pero we need to evaluate po kung kakayanin nung bago nilang ginawang relocation ng tubo. Ang problema inilabas po kasi nila do'n sa may likod ng building kaya yung facade natin sa may likuran medyo hindi na maganda. So yun po ang mangyayari. Tapos sir, tong sa ano, yung pa po sa plumbing natin walang mga catch basin. So saka clean out. Isa pa sir yung sa concern, pero ite-trace na lang po natin at kung ano yung po pwede nating gawing paraan. Dahil ang purpose po kasi ng catch basin, pagka umulan, yung mga buhangin po mag-i-stay dapat doon sa may catch basin. Kasi nasa roof deck po kayo may roof deck kayo. So hindi maiiwasan yan, nagkakaroon ng mga buhangin, tatangayin niya sa drain, tapos papasok sa tubo. Yung catch basin po, doon babagsak yung mga buhangin, tapos yung tubig lang ang tatakbo doon sa may daanan ng tubo. Ngayon, kung wala pong catch basin, sasama po yung mga buhangin. Pag nawala po yung tubig, minsan mabigat yan, naiiwan doon sa may loob ng tubo, nagkokos po siya ng pagbara. So, ang isa pa po is, wala rin sila mga clean out yung mga dulo ng mga tubo, kung saan halimbawa sir, nagkaroon ng pagbabara, iyon po yung binubuksan, tapos doon dinideplag. So, ito din po yung mga wala nila doon. So, ito yung mga pipe sleeve nila. Wala rin sa tamang location. Like for example, sir, yung tubo para sa lavatory, wala siya sa tamang location. So, reward po yun. Tatanggalin siya, tapos magbubutas tayo ng panibago para doon ilagay. Nadodoble lang po yung trabaho. Septic tank, ito sir yung nabanggit ko kanina. Merong problema sa septic tank. Na-check na rin po namin to septic tank. So, na-check po namin yung septic tank. Sorry sir, kasi may delivery kasi ako ngayon eh. Sige lang, go lang Ron. Pag Ah, may ano, mag-message ka lang, okay lang kami ni ah, kuya. Sorry sir, may sasagutin lang ako tawag Sige doktora. lang. Sagot lang, sagot Hello? lang. Usap lang Oo. kami ni kuya. Ano ba yun? Nasa meeting ako. Ang daming Oo. gagawin kuya. Mukhang hindi niya Ano yan yun? tinutukan. Sinabi lang niya, so siyempre walang pakialam yung mga tao dun kung ano-ano lang yung gagawin. Ay, nakasulat naman dyan. Nakalagay, open inspection. Oo. Most likely, naloko din lang Mm. siya. Ang Open problema niya, inspection hindi nila. niya Ibig sabihin, pinupuntahan. okay na. Yan ang una kong Diba? tinanong Nakalagay sa nga doon, kanya open nung inspection, di nag-meeting ba? kami. Paano yun So, ang layo mo? Paano mo pupuntahan? Ay, may di ba tao po nandyan? ako.
ang gawin mo, Oh, yun yung nandiyan yung tao sabi ko, humingi ka sa subcontractor kanila pala, ng papel, sabihin mo na na-inspect na nila, yun. o di ipapakita mo na lang sa'kin na na-inspect na tapos na. Nakukuha niyo Pero ba yun? kuya, Hello? baka parang ano bang gagawin nila kay Ron, kukunin din Ayun nga, nila si Ron, kasi yung ibang unit? Yun, nagpaayos lang mm, siya, so maghanap sila kung gusto mm, nila maghihintay sila mm, sa'tin. mm, Hmm, mm, mm, oo. So, kung kaya nga, eh, nandiyan na, nag-inspect na sila, 'di pupunta sila ganito bukas kuya, dito sa office, dahil hindi i-di-discuss tayo namin pagka nagmamadali. okey, di okey na. So, may hawak na kayong dokumento, Nagmamadali ka bang ise-settle gawin 'to? yan As pagka in ano, now na, pagka 'di ba? Hindi, "Ma'am, may meeting ako." yes. Wala po ma'am, oo, inform lang kita ha, may 'Di meeting kasi ang ako gagawin natin and wala kuya kung kaming gusto nilang tinatakbuhan na kunin si supplier. Ron at kung may So, kung wala sino yung kayong maunang dapat may ipag-alala. pera, dun muna magfo-focus si Ron. Kaya nga, ayun nga, bakit may concern ba kayo? Oo, sige. Yun nga, pare-pareho, mm. Ang gawin natin kuya katulad niyan ngayon 'di ba, medyo mabigat yung budget ngayon kasi Opo, kakabili lang ng mga sasakyan tapos hmm, basta 'pag hindi tayo nagmamadali kung gusto nila si Ron, kung sino yung may pera, o di dun muna mag-focus si Ron, 'pag natapos na si Ron may makaipon na makaipon na, so next. Pero hindi puwedeng sabay-sabay, mm. yes po. Yes, kasi Opo, ayokong sabay-sabay gagawin ni Ron. Okey lang sa'kin opo, kung isa-isa na mm, hindi nagmamadali. Kung mm, natapos na yung isa, saka na lang yung isa, yung gano'n. Kasi ayoko nung sabay-sabay. opo. Ano naman yan, sir, doktora, Hmm, ah, kagaya doktora nung ginagawa namin yung project ninyo sa Midland or sa ano, sa Xavierville, meron din kami ibang ginagawang mga project nung time na yun. Pero kasi kami, meron na akong mga in charge person per project. So, tapos naka-monitor talaga ako kada project. May everyday may pinapadala sila sa aking pictures kung ano na-accomplish nila. At bago ko sila i-dispatch, nag-uusap kami ano yung gagawin nila for the day at ano yung gagawin nila kung may mga problem on site. Nire-report sa akin yan every morning. Tapos iyon po yung sino-solve namin at morning, tapos pagpunta po nila sa site ginagawa po. So, closely monitored po talaga yung mga project ko kasi tini-take advantage ko rin yung technology ngayon since yes, napakadali na ng communication. By sending pictures lang, everyday nakikita ko na kaagad yung problema. So halimbawa, ito yung pinagawa ko sa kanilang portion na 'to, papadala nila yung pictures, nakikita ko na dun na, oh, may oo, problema pala dito. Tapos nagkakaroon po ako ng ocular inspection, regularly para makita ko po ano yung yes. problem. So Parang dun dito sa naman sir, ano, yes, parang dun sa ano, 'di ba may pinagawa kaming bago sa'yo? May pinagawa kaming bago opo, sa kanya, may pinagawa kaming cabinet kuya, pinapalitan namin. opo, So, gano'n lang din, pumupunta and everything ta's nag-uusap kami. Ang importante sa'tin Ron is ano talaga, reporting kay kuya, if opo, ever, oo. 'di ba? Ang Yes po. question Ano ko kasi naman po Ron, yun, anong sabi ba hmm, ni Mommy Gay sa'yo? Anong ah, ah, pinag-usapan niyo? si Mami Gay po ano, actually pinakausap po sa'kin yung may-ari nung Unit 2 at saka Unit 4. So nag-meeting na kayo kasama nung ibang Opo, kapatid? Oo, kanina po nakausap ko po yung may-ari nung Unit 2 and nagre-request nga sila ng cost proposal kung magkano aabutin kung tatapusin yung ano, kasi gusto na rin nila sana nilang ipagawa. Pero meron kasi silang mga kausap din na, like for example yung tito daw yata nila is an architect na willing daw tumulong sa kanila. So, may mga kanya-kanya naman po silang kausap na okey. contractor, Mm, pero undecided pa po sila kung ibibigay do sa mga kausap nilang contractor. So, yun naman po ang ano, current status. Sa ngayon po ang gagawin ko lang po doktora,
magbibigay lang po ako ng cost proposal and then kung sino po yung mag-a-award, eh di Okey. puwede po namin gawin. So, pero siyempre ang priority ko yung kay Sir Randy, kung ano po Oo, yung of ano course. ni direksyon ni Sir Randy, oo. Yung oo. Sa totoo lang sir, eto sir is a rough estimate lang, rough figure lang ibibigay ko sa'yo pero hindi ko pa nagagawa ng detailed costing. More or less sir, aabutin ka pa diyan ng mga 3.5 para matapos, totally, kasama siguro yung mga back job. Kasi ang concern dito is yung back job sir medyo malaki. Yun like for example sir yung sa ano, sa may septic tank, kakailanganin naming hukayin kasi hindi kasi sir kita yung isang leaching chamber. Yung kung saan dun nakakabit yung tubo palabas nung drainage. So isa sir yung sa kinakailangan nating hanapin at saka nakita po kasi namin sa septic tank meron siyang isang tubo na mababa na kapagka tumapat dun yung level ng ano ah, nung dumi na laman nung septic tank magka-clogging na po siya. So iyon po ay isa sa kinakailangan nating i-prioritize kung gusto natin maging livable po yung unit. Pero more or less sir yan abutin ka pa sir diyan ng mga 3.5. Mm. Opo, mga gano'n. Medyo Pero may Ron, kalakihan sir, Ron, opo. Yes, doktora. oo, siyempre wala kaming gano'ng Oo, mabilis na opo, money, 'di ba oo, yun yung concern. So, ni kuya, kasi nga opo, paano yung parang terms nun, down payment ng magkano, initial, 'di ba? opo. Iba-iba Kung kasi 'di ba kung ano yung availability, kung ano yung development, gano'n kasi tayo, opo. eh. Oo, Yes, doktora. mm. Puwede po 'yan ano, sir ang gagawin kong proposal by phasing. Yung first phase natin is corrective works muna para dun sa mga may problema like for example yung waterproofing ipe-perform na natin, Mm, tapos yung mga, mm. plumbing na hindi nila natapos o yung tubo na mali iko-correct na natin. Yun po muna iko-quote ko para medyo mababa muna yun. Pagkaayos po nun saka natin pe-prepare yung second phase, which Oo, is yung ano na natin, painting works tapos tile works. So yes, after po ng painting works and tile works saka po natin gawin yung detailing. So puwede naman mm. gano'n doktora para hindi masyadong mabigat. So Yes. kagaya po Yung nung ginagawa mabagal natin lang sa ibang Ron, project. puwedeng mabagal lang Opo. naman yan 'di ba? Puwedeng hindi naman nagmamadali. Oo, puwede naman doktora. Oo, especially kung magpapagawa kasi yung mga katabing unit. So, habang siyempre ginagawa namin dun kung hindi naman po nagmamadali yung unit ninyo, uunahin natin muna halimbawa natapos po namin yung portion na 'to, yung corrective works. So, gagawin naman po muna namin yung katabi habang nag-aantay po Oo, tayo ng another fund dun yes. sa katabi. Makakaipon Opo, makakaipon tayo niyan kuya, huwag kang mag-alala. Ano na opo, kami, alam na namin yung the moves namin ni Ron, makakaipon kami niyan. 'Di ba Ron, o pinapagawa opo natin yung mga oo, gagawin dito, parang nagugulat na lang ako, patapos na? Kasi nga hindi siya biglaan. Oh, hindi siya biglaan kuya. opo. So kumbaga alam na ni Ron Standard yung naman po yung pacing, payment natin. staggered, staggered, Oo, mm. opo, opo. Yes, yun Corrective muna works po kuya, muna lahat tayo. nung Oh, yes base sir. base, yes yung base. Opo, opo. Ayusin na po natin yung electrical niya. Opo sir, oo. May Gano'n naman report sir 'yan, yan si Ron. costing namin into detail. Yes. Opo. May Eh, opo, yun oo. na lang muna, Nagmamadali yun lang. may pera agad yun kuya. Nagpa-check-up sa'kin si mami last week. Hindi binigyan ko rin po sila ng rough estimate. Actually, hindi naman po nagkakalayo kayo, mga tig 3.5 kasi halos hindi naman po nagkakalayo yung ano niyo, medyo malayo lang yung dito sa may unit 4 kasi wala pa silang kisame, wala pa electrical. Pero dito sa 1, 2, 3 hindi naman po masyadong nagkakalayo. So, more or less po talaga 'yan magfo-fall ng 3.5 pero by tomorrow ko po kasi aasikasuhin sir yung ano,
yung iko-quantify ko yung mga materyales para magkaroon tayo ng exact figure. How much will it cost Eh, pagka tinapos po natin? Oo. Pero opo, oo. hindi kami nagmamadali Ron, Yes po. mag-iipon muna kasi magpapatayo pa tayo Sige nung po, SM Mall of Asia. no problem po, Mangungutang pa doktora. mangungutang pa ako pang down dun, eh, Ah, pang ano, ayun na yes muna. po. Ha? Opo, nabanggit po nila 'yan. Oo, common kasi 'yan sir kapagka naka-townhouse ka, mas appealing kasi kung yung harapan niyo nagja-jive. Hindi naman sobrang pare-parehas 'yun. Actually pare-parehas po talaga kasi ano po kayo, sharing kayo ng column tapos yung design ng facade ninyo halos magkakamukha yung form. So kaya common design talaga sa townhouse, halos pare-parehas po ang finish ng harapan. So yun din sana ang nire-request ni na Mami Gay na hangga't maaari pare-parehas na yung harapan tapos sa loob na lang tayo ano, yung kanya-kanyang motif. Ganun po ang ano, ang idea. Opo, Hindi priority yun. Yung loob, yung opo. base. Opo, isa po yun sa priority. Wiring, Pero ang ano, waterproofing. ah, sir, meron lang ako, may concern lang sir ako. May connection kaya si Mami D sa City Hall? Si Mami Gay? Opo, may connect. Oo. Kasi sir, oo, ito sir ang ano natin diyan, kasi yung kung ang in-apply ninyong permit is for townhouse, para ma-issuehan kayo ng building permit, dapat tapos lahat ng unit. Yun ang pagkakaintindi ko sir. Hindi ko lang alam kung pupuwede siyang issuehan per unit. We'll check po siguro kung may contact si Mami Gay po sa City Hall, puwede po natin i-verify yun. Puwede naman po kami tumulong kahit makipag-coordinate kami sa City Hall para malaman kung pupuwede ang issuance ng occupancy is per unit. Kasi ang worst case scenario kasi sir nito, pagka ni-require ni City Hall na ang issuance ng occupancy is kapagka natapos yung lahat, affected pati yung ibang unit kapagka merong hindi nakapagpatapos. So, gano'n ang mangyayari. Opo. Pero Hmm, be-verify oo, po natin. Tingin ko baka po puwede naman. mm. Ah, sige po. Co-coordinate ko po kay Mami Gay. Opo. Sa ngayon kasi Okey sir naman si itong Mami report, Gay, hindi naman masungit si Mami Gay, Ron? opo, mabait naman po si Mami Mabait Gay naman. kahit kanina, magkausap kami. Siyempre nararamdaman ko rin yung ano, hinaing ni Mami Gay kasi nga medyo mabigat din yung ano, yung stress din, dahil dun sa Pamangkin niya ata nangyari. yun, eh. Pamangkin? Opo, kakilala kasi. Oo. Opo, yun nga Pinsan po. noon. Oo. Oo, okey. Actually nagwo-worry si Mami Gay dun sa siyempre magkakamag-anak, baka magkasamaan ng loob ganyan, yun din yung palagi alalahanin ni Mami Gay. Pero ayun po, minsan ganyan talaga, may na-encounter na ganyan sa construction. Pero, pinakamainam sir talaga nito kapagka may papa-construct kayong ganyang mga full construction, mag-hire sir kayo ng third party project management. Kung halimbawa hindi ninyo matutukan, yung third party project management sir na yun, kumbaga yung nagko-construct, yung report nila pagka magbi-build sila dadaan sa project management, aaprubahan muna ni project management yun bago ninyo bayaran. Kasi si project management siya po yung nakakakita kung tama ba yung sinisingil sa inyo nung contractor. Or yun nga lang kasi, ang nangyari kasi is since kakilala kaya hindi na kumuha ng project management. But it's the Ah, best always pagka ano, meron kayong malalaking construction. Like for example, that one is 19 million. So malaki na po yan. Para so sa akin so kung akong Ron, ibig tatanungin. sabihin yung amount na pinambayad, yung 19 million, 10 million lang yung costing niyan? Opo, nasa ganun lang po. Ano pa nga yan po, sabi po sa akin ni Mami D, inabot daw po yan ng 22 million yung cash out na nailabas. So ibig sabihin, ah
beyond dun sa 19 million na contract na nailabas, inabot pa ng 22 million. So ibig sabihin, aside from the 9.5 million na ano nila, variance do sa kinolekta nila, may plus 2 million pa. So papatak mga 11.5 yung magiging payables po nila sa inyo kung sakali maipakita po at magbabayad. Yun po ang medyo mahaba-haba sir yan na legal parang ipagdadaanan eh. So, pero sa ngayon sige. sir, Kuya, ano na? Nasya? pwede Overwhelmed ka? sir yan, unti-untiin po natin kasi Unti-unti matatapos kaya din ni naman Ron po. yan. Kaya ni Ron. Oo. Parang kapatid na natin yan si Ron. Huwag kang mag-alala kay Ron. Kami na, Basta ang una po natin che-checkin diyan is para kasi ang concern diyan is pagka syempre tumatagal yung project tapos may mga parte siya na sira. Like for example, may mga tumutulo sa taas, maraming madadamay. So ang gagawin talaga natin diyan, i-secure muna natin yung premise natin by waterproofing, yan. Pagka wala na po mga tumutulo diyan, kahit sabi mo medyo magtagal na hindi mo maipagawa, okay lang kasi wala pong masisira. So, ayun. Oh. Ron knows what he's doing, kuya. So, opo. ano? Oo. Yes po. Oo. Yun na muna. Opo. Huwag kang Hindi ka mag-alala, yes po. hindi naman agad ilalabas yan, unti-unti yan. Opo. Staggered yan. Kung ano lang gusto mong ipagawa. Sige Ron, sir. yung 40,000 Opo. na mo dun sa si Mami Gay, anong sabi Oh, dun? Tigti actually 10,000 po, kami. sinettle na po ni Mami Gay. Sinettle Ah, na niya? opo, kanina po binigay na rin sa'kin ni Mami Gay eh. So Pero may utang kami sa kanya ulit na opo, 10K. na Di po very yata. good. Opo. Tapos po yung documents po yata na yun ipapadala ni Mami Gay. Actually, yun din naman yung instruction ko hangga't maaari maipadala doon sa contractor yung kay architect. Bigyan na lang ng deadline, letter from the lawyer na bibigyan sila ng deadline to answer. Kasi ano na po yan eh, yan na po yung magsaserve as yung ninyo, handover kasi nahandyan na yung final na evaluation ng natapos nila. So ibig sabihin, after po niyan at ma-finalize po yan, pwede na natin galawin yung unit. Hindi na niya po pwede i-claim na anything na ginawa po natin doon after nung ang date nito is ano to eh, ah, ang date ng report natin is May 10. So anything na gagawin natin after May 10, hindi na maiko-consider na gawa nila. Ang Okay. iniiwasan lang natin diyan, sir, is baka mamaya may paggawa kayo tapos kapagka magkakasingilan na mag-evaluate na sila, sasabihin gawa namin yan kahit kayo na nagpagawa. Oo, yun lang. Oo, yun lang Buti ang po iniiwasan na-recommend mo natin. yan, Ron, kay Mami Gay, yung ginawa mo. Ay, opo, oo. Kasi nakita ko rin po yung magiging problema ninyo pagkadating ng oras. Mm. Nag-ano Kasi na kayo, nag-claim na kayo. alam lang ni Mami Gay nun sisilipin mo lang yung unit namin yung 3. Opo. So, Kasi buti ano din nakausap mo. kasi naisip ko rin 'to, doktora, kasi pagka magko-quote kami sa inyo, dapat alam din namin yung boundaries namin kung saan kami magsisimula. Oo, So, do'n sa tama. naiwan nila. So, kinakailangan talaga natin i-check maigi. Alam mo Yun po. most likely Ron, kukunin ko nung iba. Alam mo kung bakit? Kasi alam mo na yung problema. Actually, Gets opo. mo? Nakita ko na nga. So Yes po, doktora. yeah, so ang Nakita ano na mo nga lang namin Ron, problema. ayoko lang ma-overwhelm ka. So, Yes po, kung di mo doktora. kaya isa-isa lang, baka Oo, willing naman sila maghintay kung sino yung will let unang you know naman. priority. Siyempre Opo. gusto ko rin naman kasi ano mo rin yun, for you din yun, 'di ba? Opo, Pero opo. yun lang baka ma-overwhelm ka. Alam mo naman ang love ka namin, so Thank you, doktora. love mo rin kami. So kumbaga, Opo. alam ko na hindi mo pababayaan 'tong unit na 'to, yung project na 'to kasi nga mga kamag-anak nung mga sister-in-law ko, Opo. kapatid din. So siyempre Definitely, para hindi tayo doktora, oo. mapahiya, Opo, oo. opo. Nakakahiya naman kung masira tayo, Yes. opo, So highly marami rin pong recommended umaasa kita. sa'kin Sabi mga ko nga kay kuya, opo, naku baka kunin si Ron kuya 'pag nakita nila 'tong report ni Ron na masinsin. opo, So nagsabi na pala si Mommy Gay?
Opo, yung ano po, yung dalawa, yung kay Mami Gay po is yung first unit po, eh, 'no? Hindi ko Yung alam, unit pero kanino ba yung may kay Mami Gay dun? Kuya? opo, Unit 1. Pero may kausap na po yata si Mami Gay do'n sa Unit 1. Yung sa Unit 2 at saka Unit 3 yung wala pang kausap. Ayun Oh, hindi pala. pa Oh, at finals least. yung kausap nila, hindi pa final. Mm. Opo, Basta tayo Ron, basic muna. opo. Sige Mm. po, sige sir. Ano naman sir yan, prepare ko bukas, Oo. ko-costingin natin. Gawin ko sir yan yung sa costing namin face by face para hindi kayo Mm. mabigla. Oo, Yes. okey. Oo, sige. Kuya, huwag ka na mag-alala, God is good naman. Ano Opo, 'yan, okey Ron, lang po yan. actually Ah, hindi namin titiran 'yan. Ang gusto opo, namin diyan is ibenta in the long run. opo maganda Kasi po yan. Oo, kasi Ron, kasi merong lupa, may house and lot si Kuya Randy sa Bulacan. opo. So, yung mabebenta diyan, gusto sana namin gawan ng apartments. Yung Opo. 100 ilang square meters yun kuya? Ah, 130 opo. subdivision malapit sa SM Bulacan, Marilao. SM Manila po. So, malapit po sa ano, sa ano 'to, MacArthur Highway. Opo, Anong ano yan kuya, anong lugar? Anong name nung ano, subdivision? marami pong subdivision do'n sa area na 'yun. Okey po. So, bungad pa po. Mas mauna kung manggagaling ka po ng south, mas mauna mong madadaanan bago mag-Marilao, SM Marilao. Opo, meron ng Marilao exit, tama po. Ah, Ron, ba yung yes po, lugar na doktora. yon walang nakatira dun. So, Opo, sayang yung lupa ni kuya, malaki malaki na yun, I'm sure malaki na yung ano nun kasi nga malapit value. sa SM. Opo, So, oo. gusto gusto sana namin para passive income ni kuya pagtanda niya, tayuan na lang yun ng ano, ng Apartment. mga apartments kung kahit Opo, tatlong door ganyan opo. para Maganda yung passive income. yun yung prayer namin na 'pag siguro nabenta 'to ta's maging 'di ba kuya? Opo, Oo, oo. para Ano naman sir yan, actually passive ano yan, income. yung property ninyo diyan sa Fairview mabilis mabenta yan saka maganda presyo niyan. Mababawi mo sir kung ano man yung mga naging losses mo diyan. Kasi, basta mapaganda sir natin, maiayos natin. Yes. Halos times 2 or siguro mga 1.5 yung magiging cost niyan, times 1.5. So mga gano'n po yan. Ano sir yan, mare-recover mo yung mga naging losses mo diyan. Oo. Yes. Kaya hindi naman nagmamadali kasi 'di ba 'pag mas matagal mas mamahal 'di ba Ron? Opo, tama Ang po kailangan yung lang mukhang katulad ng hotel feel yung bahay. opo, Ano mga ginagawa mo 'di ba? Pero hindi naman kami yes po. nagmamadali. So habang nag-iipon pa ng pangbayad o 'di Opo, mas tumatanda yung tumataas yung presyo. value. Opo, Oo, yung value. yes Ayun po. Ron, hindi nagmamadali, si Ron alam Opo, niya yung sige pacing po, oo. namin. Opo, Kaya okey lang huwag kang mag-alala, o sabi 1 to 2 times ay more than kunwari naka 5M ka na, so mga 20 million mabebenta mo niyan pagdating ng oo. panahon, 'di ba Ron? Mahal po diyan sa Quezon City. At Mm. ano yan, Fairview yan kaya mataas po ang resale value niyan. Yung lupa kasi niyan, lupa yan ng mami nila buhay pa, so pinag-divide Opo. sa 4 na magkakapatid, so Oh, magkakahiwalay na pangalan, so kaya pinapatayo. So yung lupa libre na, building na lang talaga. opo, ang laki po yan, malaki po. Yung lote pa lang po diyan, malaki na ang halaga, eh. Oh, 'di So, ba? hindi ko So lang po alam baka pumapalo na ng mga 20,000 per square meter o baka 30,000 per square meter na nga po, eh. So, kaya sa ayun. lote pa lang mataas na po yung ano ninyo, Ayun, kaya ah, kaya tinutulungan ko si kuya kasi gusto ko pagtanda niya may ano siya, may retirement. so Oo, nurse yan si kuya, sa London. So 'pag pupunta kang London siya bahala sa'yo. sige po. Oo, sige po. Pagka Okey?
Opo. Oo, sige. May problema pa nga yan si Ron, eh, Hindi, yung okey lang po, nabangga, eh. doktora. Ron, tawagan mo na lang si ano, i-text mo Si na lang Doktora si Gail. oo, kung Opo, makatulong siya, tutulong yun, ha? Kung opo, may alam nga sige. lang ako, 'di tinulungan na kita. Nag-uusap nga kami ni Peter, Salamat eh. po, doktora. Okey lang Oo, po oo. at ano naman, paunti-unti talagang ganyan, eh, may lilipas din yan at Oo. maiayos din. God is good, Opo, God is good, 'di ka pababayaan. Oh, may thank you, question ka pa, doktor. kuya? Oh, ha? Ano po, ah, Isuzu D-Max po, D-Max. Ay, opo, Oh, kaka-release ko gano'n. lang last year na November. Opo.